If you can sell, you can negotiate your future. I think that's one of the most powerful thing that I really love about sales. And in this episode ng ating Master of Sales podcast, dito sa episode 8, pag-uusapan natin kung bakit kapag marunong ka magbenta, if you can sell, kayang-kaya mo i-negotiate your future. Alam niyo guys, again, as mentioned sa mga past episodes, I've been doing sales for some quite time na. It's almost one-fourth or one-third na ng life ko. I'm in sales. And I really dealt with a lot of people, a lot of personalities, a lot of status, politicians, entrepreneurs, millionaires. I also encountered a billionaire na exaggeration. At some point, nakausap ko sila. And if there is one thing na isa sa na ma-highlight ko doon sa process na yon is negotiation. Bakit ko nasabi? Kasi guys, try to think about it. Yung guys, yung buhay natin, it's just basically a series of conversation. From the moment na pinanganak tayo, nakipag-usap tayo, 'di ba? Umiiyak-iyak tayo, nakausap ka mama mo. Nung bata ka, na nagkaroon ka na ng konting consciousness na parang nakakapagsalita ka, nakipag-usap ka. All throughout, nung nag-LM ka, nag-high school ka, nag-college ka, nagka-work ka, it's a series of conversation. Mapatrabaho, mapa-clients, partnership opportunities, lahat guys, nade-decide ng usap. Lahat na pag-uusapan. It's a series of conversation. And try to think about it. Di ba nga sabi ko, no man is an island? Kasi we're designed to communicate. We're designed to converse. Ang hirap siguro isipin kung wala ka man lang taong nakausap sa buhay mo. And the more ka nakipag-usap or gano'ng ka-quality yung conversation na nakuha mo, the more ka nag-open ng iba't ibang magagandang doors or opportunities sa career mo. So, gusto ko ibigay sa inyo yung idea na yun. Na yung future mo is just a series of conversation. Mapapast din, present, lahat ng nangyari sa'yo, it's conversation. Bakit ka nalulungkot? Kasi it's either conversation. It's either wala kang nakakausap or meron kang nakausap tapos di mo nagustuhan yung conversation, ka nalungkot, may na-trigger sa'yo. Paano mag-build ng relationship? Conversation. Series of conversation. It's still the same. Di ba? Marami tayong nakakausap. So, kung yung life pala natin is chain of conversation, definitely, if we know how to sell, we know how to design or i-negotiate yung gusto natin mangyari sa future. Hindi lang tayo aware. Pero since aware na tayo ngayon, at least nabibigyan ko na kayo ng konting liwanag at saka thought dito sa first key point ko na your future is a series of conversation. Another key point din dito na gusto kong highlight is yung selling is the skill of turning value into argument. Selling is the skill of turning value into agreement pala. Try nyo isipin guys, lahat ng bagay sa mundo, it's all about agreement. Kasunduan. Bibili ka, papalitan ng pera, yung napag-usapan nyo, bumili ka, agreement. O bibiling ko yung cellphone mo na iPhone 17 ng 80k. Sige, nagkaroon kayo agreement. Bayad ka 80k, binigay yung cellphone. It's agreement. And guys, ito natutunan ko nun sa isang mentor ko nun nung nag-start ako sa sales. The bigger the agreement, the bigger the money. Try to think about it. The bigger the agreement, the bigger the money. Gusto mo bumili ng lote, malaking agreement yun. Malaking pera yung involved. Gusto mo bumili ng tag 5 million na sasakyan, malaking agreement yun. Mamahaling sasakyan, mas malaking perang involved. So, yung selling na skill, yung skill mo doon of yung selling or yung sales na part na yun, kung gaano ka kagaling makinegotiate, kayang-kaya mong makuha yung agreement na yun, yung terms na yun. And if you know, definitely you can have the outcome that you want. So, if we're talking about outcome, it's future. So, let's say for example, gusto mong mag-aral sa magandang school. If marunong kang makinegotiate, definitely makukuha mo yun. I-negotiate mo lang. And lahat ng bagay sa mundo guys are sa buhay natin. Kaya naman natin i-negotiate. Hindi lang talaga tayo aware. Even me guys,
Kasi negotiation skill ko later on ko na lang din naman na-practice. Pero kung alam ko lang pala maki-negotiate, 'di sana na-apply ko siya sa mas maaga pang ano, situation sa life ko, 'di sana mas magandang lugar pa ako ngayon. Everything in this world is negotiation. And if you know how to negotiate, if you know how to sell, definitely you can have the agreement that you want na magbe-benefit sa gusto mong outcome. That's my second point. Selling is the skill turning value into agreement. Now, my third key point here. Yung mga tao hindi kaya magbenta, nafo-force sila na tanggapin yung default na path. Medyo masakit, pero itong reality. Papasimplin ko, yung mga taong hindi marunong magbenta, nafo-force sila na tanggapin kung ano lang yung meron sa kanila ngayon. Bakit? Hindi ka nga marunong maki-negotiate. So, yan lang yung meron. Parang ganito lang yan, guys. 'Di ba may kasabihan sa sa Pilipino na kapag kapag maikli yung yung blanket or yung ano ba yun, yung kulambo or yung kumot, ibaluktot mo, matutong bumaluktot, 'di ba? Kapag maliit ang kumot, maiksi ang kumot, matutong bumaluktot, something like that. Yun yung sasabi ko dito na yung mga tao hindi marunong magbenta, mafo-force sila yung accept yung fact na yun na bumaluktot ka. Pero in reality, pwede ka namang kumatok sa kapitbahay mo, maghanap ka ng mas maliit na tao, tapos i-negotiate mo na magpalit kayo ng gamit kasi maliit siya, mahirapan siyang ano yung kumot, palit kayo. Kunin mo yung kanya kasi mas mahaba yung kanya. So, win-win sa inyo. Since marunong ka maki-negotiate. Nagets yung idea. So, ganun ka-importante guys, yung mga tao, sa atin yung sales. If marunong tayong maki-negotiate, marunong tayong magbenta, at alam natin, hindi tayo magte-take ng parang below or yung standards natin mas tataas kasi marunong tayong magbenta eh. Parang ano lang yan, papayag ka ba yung sahod mo lang 10,000 per month? Kasi yan lang yung kaya mo, yan lang alam mo. Pero if marunong ka magbenta, papayag ka bang 10K lang ikitain mo? Siyempre hindi. So maghahanap ka ng panibagong ng panibagong source of income. I-negotiate ka sa boss mo. Boss, baka may alam ka namang ibang pwede pang pagawa sa akin para dumoble yung sahod ko. It's a simple reframing ng ng mindset nyo, pero napaka-powerful, guys. Ang masakit lang kasi hindi lahat ng tao aware dito na yung sales, ganun ka-powerful siya sa long run. So sana nakukuha niyo dito yung third point ko, guys. Na if you know how to sell, hindi mo i-accept yung default na path kasi there's always a path if you know how to sell, if you know how to negotiate. Kaya nga sinabi ko kanina, yung if you can sell, you can negotiate your future. So that's my third point. Now my fourth point here is negotiation determines who sets the rules. Ulitin ko, negotiation determines who sets the rule. Kung yung tao marunong makipag-counter offer, counter negotiate, siya yung taong magse-set ng napag-usapan. Try niyong isipin yan. Try niyong isipin yan. Okay. So, kunwari, boss, bilhin ko na tong cellphone mo ng 10,000. Hindi, 12K to. Ako nag-set ng rule. 12K. Kung sino yung marunong maki-negotiate, siya magse-set ng rules. Another example, kapag may kausap ka, tapos fini-frame yung conversation na parang, let's say, gusto mong maging leader sa isang grupo. Pero, kailangan mong kausapin yung mga tao. So, paano mo siya gagawin, makakonvince yung mga tao or masasabihan sila na gagawin ka nilang leader? Simple lang. If kaya mo i-negotiate, guys, magbo-volunteer ako na magiging leader. Alam ko, against ka dito, tropang A, tropang B, tropang C. Pero, pakinggan nyo ako. If gagawin nyo akong leader, ito yung ibibigay ko sa'yo, tropang A. Tropang B naman, ganito yung sa'yo. Tropang C, ganito yung setup. Now, if alam mo yung mga ganong style na naki-negotiate ka, definitely guys, ikaw magsaset ng rules. And someone who sets the rule are the game master. And if you want to become a game master, you definitely know how to negotiate. Kaya pansin niyo sa mga movies, sa mga malalaking business, sa lahat ng bagay, ang decision maker sila nagsaset ng rule. And if you know how to set the rule, ikaw mananalo. You're the game master. Kaya yung tao na articulate
ng value, sila nagde-define ng terms, and the rest magko-comply lang yan. Napaka-powerful na negotiation, guys. Na-try nyo na bang makipag-usap sa mga matatanda or sa, kunyari, sa lolo mo or mama mo or sa mga tao na powerful na na-meet mo? Di ba laging sila yung nagka-counter or ikaw yung nag-a-ask ng permission sa kanila? Tapos sasabihin nila, hindi, dapat ganito gagawin mo. Sila nagsaset ng rules. Now, if i-reframe mo yung life mo sa ganun, di ikaw yung magsaset ng rules, definitely you can control your life at saka yung outcome na gusto mo. Kaya napaka-importante ng sales, guys. And that's my fourth point. And my last point here is selling gives you optionality. Ulitin ko, selling gives you optionality. When you create demand, you are never trapped. Ano ibig sabihin nun? Ikaw yung may option. Meron ka laging pagpipilian. It's sales. Kapag gumawa ka ng life na ikaw may pagpipilian ka, mahirapan ka pa ba sa buhay? Hindi. May freedom ka. And ito yung part na maraming taong nahihirapan kasi hindi nila naka-cloud or na-stuck yung utak nila sa salitang optionality. Wala silang optionality. Hindi, ka-connection na sinabi ko na yung mga tao na hindi marunong magbenta, default path lang yung nila, kaya nilang track. Now, sa selling, it's kind the opposite. If you know how to sell, may optionality ka. Meron kang means or way kasi marunong ka mag-create ng deal, marunong ka maki-negotiate, marunong ka magbenta. Marunong ka mag-set up ng setup. And sobrang laking advantage sa inyo yun, guys. Try to think about it. So, I hope nabigyan ko kayo ng clarity at saka konting fundamentals when it comes sa sales kung bakit siya importante nating aralin, bakit nag-i-exist siya, na bakit magiging part siya ng lifestyle mo. Na if you don't try to be aware about it or hindi ka aware, hindi mo siya mamaharness na power. So, sales is more than, selling, benta-benta lang. It's really more of controlling your life in general. Kasi nga, sabi ko, if you can sell, you can negotiate your future. So, I hope, guys, itong episode ng natin, itong season 1, I think this is season 0. Kasi more of lang to, guys, eh. Itong first 8 episode, more of, lang siya, introduction. So, sa next phase, sa episode 9 onwards, ang pag-uusapan naman na natin, medyo technicalities na yan. So, sales roles, ano ba yung mga pwede nating pag-usapan, bababa dyan, scripts, lahat guys, pag-uusapan natin dito. So, maraming salamat sa nag-stay at saka sa nakinig guys dito sa episode 8 ng ating Master of Sales podcast. See you sa episode 9 and ito lang yung ask ko guys. Okay? Share nyo lang tong podcast natin sa mga tao na need na malaman to at matutunan to. I-ano nyo lang to guys, subscribe kayo, like, comment if you are learning a lot from this podcast. And also guys, sa mga tao na gusto matuto, ito yung gift ko sa inyo. Meron akong tinayong free community that teaches remote sales. So it's sales pero work from home setup. And yung promise ng community, it's free, active na admin support 24/7. Lahat ng learnings ko guys sa sales at remote sales, lahat ng alam ko, modules, trainings, worksheets, assignments, resources, nilagay ko na doon. And pwede siya sa mga taong wala pang alam sa sales, wala pang alam sa sa remote sales, sa freelancing, bata ka man, matanda ka man, corporate person ka man. If you want to check it out, check nyo lang. Yung link ko nandito sa baba or kung saan man dyan, nakapost dyan, check nyo na lang, comment sa bio or what. Free siya guys. Ang promise nun is hindi ko ipapangako yung langit at lupa pero mag-jumpstart yung career nyo. Maland mo yung first client mo and if mangyari man yun, tapos na yung trabaho ko, congratulations sa'yo. And if hindi man, at the very least guys, is matututo ka sa freelancing, remote sales at sa sales. That's it. Hindi ko papangako yung langit at lupa, yung 6 digits. If you're looking for that, yung mga get rich quick na mga it's not for you. So again, if you think para sa iyo or para sa friend mo, tell them na we have a free community that teaches all of this.
And yeah, I hope it will provide value sa sales career mo at makatulong ako sa future mo. So thank you so much guys. See you sa next episode 9. Peace.